It's a cold Sunday to complain. I hold it in until it rain. I fought demons after fame. I spent millions on terrain. I treat my bitches like Diana. Pretty princess, hold a fan. 2003 Dolce & Gabbana. Jeans. Good morning, traders. Welcome to another vlog, to another video. Today is Sunday, 9 a.m. na ng umaga. Kakagising lang natin kasi kahapon is Valentine's Day, so medyo nagpuyat tayo. And nag-inom tayo kahapon. So in this video, explain ko lang sa inyo, traders, kung paano ko pine-prepare yung trading week ko. Kasi for me, this is the most important day of the week, yung Sunday. Kung paano ko pine-prepare yung week, kung ano yung possible trades ko. For this week, ginagawa ko na sa Sunday, pag close pa yung market, para naka-organize and naka-prepared na lahat. So nandito tayo sa isa kong setup, okay? And papakita ko lang sa inyo isang important bagay before tayo mag-gym kasi I always like to go to the gym pagkakagising lang. Pero I think kailangan kong pakita sa inyo o kailangan kong explain sa inyo yung pinaka-importanting bagay na nangyari this last week. Before tayo mag-start sa video, ito yung papakita ko lang sa inyo. Sorry kung medyo maingay yung background kasing aso dito sa labas. So, tawag nito. Ito yung papakita ko sa inyo. May nag-message sa akin, mga kahapon. Ito yung sabi sa akin, Coach, good morning. Ikaw po ba to? Tapos pinakita sa akin tong Facebook. First of all, wala akong Facebook. Hindi pa ako nagagawa ng Facebook account. So, be aware, be careful sa mga poster account ko ngayon. Wala pa akong isang linggong nag-upload ng YouTube video. Wala pa akong 2 months nag-upload ng content sa TikTok. And I have more than 5 or 7 poster account na. So, traders, be careful kasi never talaga ako nanghihingi ng pera. Never ako nagpa-follow ng una. Never ako nagme-message ng una. Tignan nyo naman yung sinabi nung hayop na yon. Kasi wala siyang ibang pangalan. Tignan mo. Next step po ba to? Tapos naghihingi siya ng pera. Ito yung pangalan niya, Honey Tamsio. Gcash name, Honey Tamsio. I mean, talagang kailangan be careful kasi maraming scammer na ginagamit yung identity ko at yung pangalan ko. At papakita ko lang sa inyo ngayon yung aking official account. Ito yung account ko sa Spanish trading community with more than 29,000 followers. Ren.forex sa IG. Okay? And then I have this sa Philippines naman, nakaka-start ko nga lang, ren.kaiga sa Instagram, okay? And then, I have this official account ng Ren Funding Lab. Ito lang, okay? And then, may TikTok para makita nyo. Ito yung TikTok, ren.kaiga. Wala na akong ibang TikTok. So, ang dami ko nga account sa TikTok. May nag-message sa akin na student na dami ko na daw posters. Wala akong pwedeng magawa. Kailangan ko lang i-advise sa inyo para malaman nyo at para maging aware kayo na ang dami ko talagang poster ngayon na hindi pa ako medyo sikat dito sa Pilipinas, tapos ang dami ko agad na poster. Imagine nyo yun. Ito yung nangyari sa isang student ko na biglang nag-follow na 3 ren kaiga sa kanyang TikTok. Hindi ako yan. Okay, never ako nagpa-follow ng una, never ako nagme-message ng una, never ako nahingi ng pera sa ganyan. Lalo na kung may 2,000, 3,000, 5,000 or 10,000 pesos ka lang sa trading with that amount, with that money, wala kang masyadong magagawa. So if you have that capital, mas recommend ko pa sa iyo mag-study or mag-work or mag-ipon, kasi wala akong magagawa with that money. I mean, ang sinasabi ko lang dito is never ako nag-message, nagpa-follow ng una. So, itong mga account na yan so, look, sa poster account, pag ang daming followings to, halata naman na poster. Kung medyo may common sense ka, halata naman na poster account kasi konti lang yung views, sobrang pangit ng bio, kung paano magsalita siguro parang translator lang. So, talagang be careful kasi may mga tao na medyo, hindi naman sa medyo tanga, pero medyo inosente. So, yun lang sasabihin ko sa iyo before mag-start sa video, okay? Ito yung Telegram ko, Ren Forex 3. Okay, and then may TikTok, yun ang pinakita ko sa inyo ngayon. Okay, Ren.forex, may official account, verified account, and wala muna akong Facebook. So, kung may nag-message sa inyo ng una or nag-follow sa inyo ng una na Ren Kaiga, hindi ako yan. Kasi may nag-message na sa akin ngayon na scam daw siya gamit ng pangalan ko. And bro, be aware. Look, do you have Telegram? Please respond. Tapos kakagising ko lang, nakita ko yung message niya. I got scam. I lost everything. I wish I do my own research about this. Look, may na-scam ng mga tao na sobrang innocent na, I mean, with my name, and then pupunta sila sa akin, and then manghihingi sila ng pera sa akin, at kala nila ako yung nag-scam sa kanila. So, sobrang hirap dito kasi sa TikTok wala ka namang verification, wala namang verified. Sa Instagram, buti na lang meron. So, ang sinasabi ko lang is be aware sa mga ganyan. Never ako maghahanap ng naghihingi ng pera sa ganyan kasi hindi ko naman kailangan, actually. Okay? Ganun lang, 4 minutes tong clip na to. Pero gusto ko lang talagang malaman niya kasi
kakasura, kakayamot yung mga ganyang tao na poster account na nabubuhay lang para mag-scam sa mga tao. So talagang traders, be careful. Kaka-upload ko lang ng YouTube video ko ng isang araw, more than 7,000 views na to. Okay? So alam ko na this video medyo hindi naman sa sisikat din, medyo marami na ding views yung marireach ng video na to. So be aware. So yun nga, traders, be aware sa mga sa mga poster account ko. Talagang nakakasura, yung parang nakakasama ng feeling kasi wala kang pwedeng magawa. Kailangan mo lang talaga mag-advise. Kailangan ko talaga na ma-assure na never kayong mag-fall sa mga ganyang scam kasi never ako nanghihingi ng pera. Never ako nagpa-follow at may message ng una. So, ganun lang. Okay? Napunta na ngayon tayo sa gym. Sana rinig nyo ko ng maayos kasi hindi ko nadala yung microphone ko. So, pupunta ngayon tayo sa gym. Medyo late na tayo kasi mamayang 11 AM meron akong meeting. So, kailangan ko lang bilisan. I think magka-cardio lang tayo ng konti. Prepare lang natin yung body natin for today. Kasi medyo uminom tayo kagabi. So, I feel bloated and medyo mataba. So, first muna natin gagawin is mag-gym muna tayo, then kukunin natin yung laundry natin. Okay? Kasi one of the most important things na dapat malaman nyo kung gusto nyo maging successful sa buhay is to learn how to save or how to optimize yung time management mo. You know? Like, I mean, for example, hindi ako marunong magluto. Never ako nagluto sa buhay ko. Hindi man lang ako marunong maggawa ng itlog. But, yung time ko na yun na pagluluto or pag-grocery, napunta na lang ako sa restaurant, napunta na lang ako sa labas para kumain. And yung time na yun na nasa-save ko, dinire-dedicate ko na lang sa pagte-trading or sa pag-grow ng skills ko, ng abilities ko, you know. So, kailangan yung malaman how to optimize yung time. For example, yung laundry. Kung ikaw yung mismo magagawa ng laundry mo, mag-aayos ng laundry mo, ilang oras yun sa isang week. Kung pupunta ka na lang sa laundry shop at yun, magpapalaundry ka na lang, kukunin mo na lang. Yun yung mga advice ko sa inyo kung gusto nyo talagang maging successful sa buhay. I mean, kailangan yung i-optimize pa yung time nyo. Okay? Kasi lahat tayo may 24 hours. Lahat ng tao sa mundo may 24 hours. At ang pinaka-rich or yung pinaka-magiging rich sa future is kung sinong marunong mag-manage or sinong marunong mag-manage ng oras niya. Kung paano niya i-optimize yung oras at ano yung outcome na malalabas sa'yo or ma-receive mo sa pag-i-invest ng oras mo. Pero pupunta na tayo ngayon sa gym na malapit na tayo. Okay? Medyo traffic ngayon kasi maraming sumisimba dito. Okay. Ay, titignan pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Ay, pero no hay por a ti te pregunto si tengo mucha novia. So pretty, I just wanna love, but I'm way too busy. Rap moving up. So yun, kaka-gym lang natin, kakakuha lang natin ng laundry. Okay, so pauwi na tayo kasi may meeting tayo in 30 minutes. And yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. And before mag-gym, na kailangan yung i-optimize pa yung time management nyo. And one of yung mga bagay na pwede nyo gawin is magpalaba kayo sa laundry shop, magpalinis kayo ng bahay, parang maghanap kayo ng katulong na pwede maglinis ng bahay para makasave pa yung oras nyo. Yun yung mga ginagawa ng mga wealthy people talaga. Ang pinaka-importante sa atin talaga is yung oras natin. Kung ano yung pwede natin gawin sa oras natin, sa time natin. And yun ang kailangan nyo pang i-optimize. Okay? Kaya recommend ko sa inyo yung mag-laundry, mag-save pa ng time sa pagkain, and then para sa cleaning ng bahay, maghanap kayo ng katulong. Ganun lang, yun ang mga secret na meron tayo para talagang makapag-focus pa tayo sa business, makapag-focus pa tayo sa trading, makapag-focus pa tayo para mag-grow yung sarili natin kasi marami tayong oras. Okay? Tuyo. Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa y de los labios y de tu boca.
qué tal estás, cómo te encuentras, acabo de ver tu mensaje y nada, básicamente es normal, porque justamente hemos tenido una volatilidad increíble esta última semana, sobre todo, donde el mercado nos ha de repente roto las zonas, era algo un poco inesperado. Entonces, bueno, ahora la idea es que me puedas analizar esta watchlist, que me elijas los mejores 6 pares de la próxima semana, que me envíes más o menos los análisis que tienes para que yo lo pueda revisar, ¿de acuerdo? Y sobre todo que quiero que te enfoques más en entradas a favor de la tendencia. Así sabes que eso son setups donde tenemos mayor win rate, ¿de acuerdo? Y donde ganamos más. Entonces, y luego también si vas a buscar, por ejemplo, entradas a favor de la tendencia, que sean más eso, que sean o pares más tranquilos, zonas más claras, zonas 000, zonas 500. ¿Cuáles son los pares que más te convienen? ¿Cuáles son los pares que se te da bien? ¿Qué días de la semana se te da bien? ¿Qué setups o de contexto se te da mejor? Entonces, simplemente eso, ¿de acuerdo? Un saludo, Felipe, y cualquier cosa me comentas por aquí. So yun, traders, kakausap lang natin sa isang student natin sa taga Colombia siya. Alam niyo naman ang daming Spanish speaking countries, so ang dami kong student sa mundo. I mean, ang dami kong student sa Spain, sa South America, Mexico, US. Ngayon na may nag-enroll na din sa akin ngayon sa ng mga taga South America na nasa US or mga Pilipino na nasa US. So yun lang, ang dami kong kailangan i-handle na students, pero at the same time, ang goal ko in this video is makita niyo kung paano ko piniprepare yung week ko, kung paano yung analysis ko, paano yung mga ko pinipili yung the best pairs to trade for this week, or the best zones or best entries, okay? And then, meron tayong mamaya ang masterclass 4 p.m. with my students dito sa Pilipinas, okay? Normally, yung hour namin or time namin para i-masterclass ko sila at makita nila yung mental process ko para makapili talaga ng magandang analysis sa week. And then we have 10 p.m. masterclass naman sa mga Spanish students ko. Okay, so medyo ang ginagawa ko pag linggo talaga is parang in-organize ko na talaga yung week or in-start ko na yung mga meetings or mentorship para during the week from Monday to Friday meron na akong oras sa mundo, like lahat ng oras ng gusto ko para ma-improve pa yung sarili ko, para ma-improve pa yung mga projects. So yun lang. Okay, so ngayong 11 a.m. meron tayong isang meeting, and then yun, I mean, mamaya kakain tayo, 12. I think order na ako mamaya. Order na ako ng pagkain. Normally yun nga sinasabi ko. Ang pinakamaganda na kailangan natin gawin is makapag-save tayo ng time. So, order na ako ng food. I think pipili ako ng tinola or sinigang. Isang sabaw na I like it a lot pag may sabaw. And then, mamaya bibili tayo ng chicken, ng protein. Pwede tayong bumili ng baliwag, andoks, Senyor Pedro. Yung mga favorite ko dito sa Pilipinas. Alam niyo naman na 2 taon na ako dito sa Pilipinas, or I think 3 years na ako dito sa Pilipinas. 2023 ako dumating nung May. Okay, so nung kaka 20 years old ko pa lang, dito ako ng 20 years old, and dito ako nag-decide mag-stay na. And then yun, nandito ako sa bahay natin. So yung traders, kakatapos lang ng meeting natin. Isa siyang student sa QC na gustong mag-enroll sa academy. So yun, kakapasok lang niya, explain ko kung paano mag-enroll sa academy, kung ano yung makukuha niya, kung ano yung parang offer or inclusions ng mentorship ko. So alam ko na marami sa inyo na nagko-comment sa comment section na gusto yung pumasok sa academy. So message nyo lang ako sa IG, okay? Ren.forex yung IG ko, or ren.kaiga. Okay, message nyo lang ako doon, and then explain ko sa inyo kung paano tayo mag-uumpisa, kasi yun nga, almost sobrang dami na nagme-message sa akin kung paano daw mag-trading, kung paano ko sila tutulungan, kung paano yung mentorship ko. So mag-message lang kayo kung gusto niyo talagang matutong mag-trading ng maayos, hindi yung mga nangyayari dito sa Philippines na puro signals or copy trading or magti-trading sa gold na walang kwenta talaga yung mga ginagawa dito. Order muna tayo ng food, and then kakain na tayo. Okay, yun ang sinasabi kong para mag-save ng time. Hello po. Hello po. Powder po ng tilapia, pritong tilapia, I think. Okay, tilapia. Opo. And tinalang manok. Fried tilapia po and tinalang manok. Kaya naman, take out po. Take out po. Yes po. Thank you po. Thank you. So yung traders, kaka-order lang natin. Mga 30 minutes pa yung kailangan lutuin. So parang may asikasuhin muna ako dito, and then kunin natin yung order natin na food. At I think bibili ako ng bagong funded account, and ipapakita ko sa inyo kung paano yun ipasa, yung step-by-step process kung paano ipasa yung isang funded account, and para makita nyo talaga na kahit konti lang yung capital mo, okay, kung magaling ka sa trading, kung
talagang may tamang system ka, tama yung psychology mo, sobrang laki ng potential. Kahit nag-uumpisa ka pa lang from scratch. Okay? So, ang problema kasi dito is maraming traders na never silang nakakapunta or never silang nakakapasok dun sa tamang path, sa tamang process. Kasi almost yun nga, lahat ng signals, ng copy trading, gusto ng mabilis na pera, short term yung mindset, sugal yung mindset dito. So, kung makakapasok ka na doon from scratch sa tamang process, sobrang laki ng potential ng trading. Ako, before ako naging consistent or naging profitable, 7 months yung time ko para maging profitable, I mean. May mga tao, if magsa-self-study ka, if mag-aaral ka sa YouTube, or magtatry kang mag-trade, ikaw lang mag-isa, mga 3 to 5 years before ka maging profitable, normally. Okay, so kung may mentor ka talaga, kung may nag-guide sa'yo ng tama, mga less than 12 months, let's say. So, of course, it's a long-term skill. Long-term mindset yung gusto ko kung talagang interested kayong mag-trading. Okay, so hindi to para sa lahat. I mean, lahat tayo pwede mag-trading, pero yung trading, you have to pay the price. Kailangan mo ng dedication, kailangan mo ng effort, kailangan mo maging patient, kailangan mo mag-aralin yung technical analysis, kailangan mo aralin yung strategy mo, kailangan mo i-register or i-journal yung mga trades mo, tignan yung data mo, kung paano ka pwede mag-improve next week. Maging consistent sa schedule mo, maging consistent sa system mo, maging consistent kung paano mo minamanage yung positions mo. So talagang trading is an activity where you have to be the best version of yourself. Okay? Yun lang. So, see you traders. Mamaya, kukunin muna natin yung food. Yeah. 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 Look. When it pay back with a Maybach, I'ma lay back on the low. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang umaga. Oh my God, sobrang dami ko ng poster account. Wala pa akong 2 buwan nag-upload sa TikTok. Ito yung official account ko, 9,200 followers, okay? And yun nga, tingnan nyo naman yung mga iba. Oh my God, sobrang daming account. Be careful, never ako nagme-message ng una, never ako nagfa-follow ng una. Makikita nyo naman 24 lang yung following ko dito, okay? And Ren.Kaiga yung official account ko. So yung mga ibang TikTok, kung may nagme-message sa inyo, block nyo, please, i-report nyo kasi wala akong magagawa, kailangan ko lang mag-advise, okay? So, yun lang traders. Fuck with us and they gon' say you ran too much. I promise all my niggas gon' ride. I promise all my niggas gon' ride. Traders, kakaligo lang natin, kakakain lang natin. And ang gagawin ko ngayon is i-prepare ko yung masterclass natin mamayang 4 p.m. Ang gagawin natin is i-prepare ko yung week, kung ano yung mga possible entries ko for this next week, and gagawin ko yan on live para makita lahat ng students ko dito sa Pilipinas. Okay, so gagawin namin to sa Discord namin, Discord community, VIP Discord, okay? And then ang gusto ko talaga is malaman ng mga students ko kung paano yung mental process ko, kung bakit ako napili ng ganung pair, ng ganung zone, ng ganung entry, okay? And then, kung ano yung best possible trades natin for this next week. Kasi ang strategy ko is more on swing trading, more chill yung trading ko. Hindi ko kailangan nakatutok sa chart buong araw. Kailangan ko lang i-prepare lahat ng entries sa weekend, pag-close pa yung market, and then during the week, like from Monday to Friday, i-execute ko lang, ilalagay ko lang, iseset ko lang yung order limits. So, hindi tayo kailangan nakatutok sa chart buong araw. Yun ang maganda sa strategy ko na talagang sustainable siya. In the long term, sobrang taas ng probability niyang manalo. In the long term nga kasi talagang nakaplan na lahat and organized siya. To the side, promise all my niggas gon' ride. So yun traders, nandito na tayo sa masterclass ngayon. Ito yung mga students natin, kakapasok lang. Mag-hello kayo guys, mag-hello. Yo! Welcome traders to this week 8 of the masterclass natin ng Ren Funding Lab. This week, ang topic natin is kung paano mag-improve yung trading natin. Tuturo ko sa inyo is kung paano mag-journal ng mga trades, paano kumuha ng mga data, paano natin itatrack yung data natin. Okay? And then, kung paano tayo mag-i-improve. Ano yung MAE, ano yung MFE, yung mga ganung bagay na normally hindi nyo alam kasi wala naman dito nagtuturo ng ganun. So, ang gusto ko talaga is malaman nyo lahat ng data ng mga trades nyo. Hello, Coach Kier. Hello, Henry. Hello, Kier. Sino pa dito? Rob, Aaron, Charles, L, Teo, Jumber, JC, Carmi, Mark, EJ, we have Clarence also, and then we have Raven. Okay, so open a new tab, click natin to. Then pag meron na tayong picture or screenshot ng analysis natin, right click, and we have
copy image address. Saan ba yung screenshot, analysis screenshot, and paste ko lang yung ating analysis. Okay, so lalabas na to dito, yung picture. So ang sinasabi ko lang dito is, a good trade is pag pinafollow mo talaga yung plan. Kahit stop loss ka. If tama yung process mo, mag-trade ka lang na mag-trade, and yun nga sinabi ko sa inyo kanina, in 10 trades, in 20 trades, doon mo makikita yung tamang results, yung tamang data ng system natin. Pero kung magfo-focus ko lang sa trade na ginagawa mo ngayon, ano mangyayari? Ay, kung panalo ako, I'm the best trader in the world. Ay, kung talo ako dito, I'm the worst trader. Hindi yung ganun. Kailangan mong mag-focus or mag-isip sa long term. Long term talaga. Like, in 50 trades, kamusta yung system ko? In 20 trades, 100 trades, kamusta yung data ko? Hindi yung, talo ako 2 trades ngayong linggo, and gusto ko nang magpakamatay. Or gusto ko nang sumuntok ng pader. Hina, Aussie, Yen, Swiss yung pinakamalakas. So, ang gusto ko lang malaman nyo is pag napili na ako ng pairs dito sa Forex market, dito sa chart, I will try to always choose yung magkalapit na currencies dito sa FIMBIS. Anong meaning nun? We have Aussie Yen, for example, or we have Swiss Yen, or we have KB Swiss, or Euro Luni. Anong mangyayari dito sa chart? Mas nagre-respect yung mga zone na meron tayo. Look, we have Euro Luni, for example, dito. We have this 62,000. A recent high. Kung papasok ulit tayo dito, yung ginawa ni EJ or ni Hao nung isang araw, perfect entry. Perfect entry, isang sell dito, perfect entry. Psychological zones yung hanapin natin. Okay, perfect reversal before, 70 pips of threshold effort. Itong pair na to, we're talking about top 3 na sobrang bagal sa Forex. Top 3 na sobrang bagal sa Forex. So, ang meaning nito is hindi siya masyadong nagmamanipulate and lagi niyang nire-respect yung zones, supply and demand zones na meron tayo sa daily time frames. Okay? Euro Kiwi, top 5 na pinaka-volatile sa Forex. Sa 47,000, perfect reversal before. Hintay lang natin na umikot yung market at dumating yung market sa zones natin. I have Kiwi Swiss na. Sino ba nandito? Si Mark, si Carmi. Sino ba yung nag-send ng ng analysis kahapon? 4 coach yung pareho natin eh. Ilan? 4 coach. Nice. Good. Ni Mark kahapon. So we have Aussie Swiss, Pound Dollar, Euro Luni, Kiwi Swiss, Luni Yen, Euro Kiwi. Good watch list. Hindi, sobrang invested ako sa strategy niyo, coach. Kasi, siya, mo practice talaga yung patience mo eh. Saka, hindi to yung katulad ng mga ibang coaches na napasukan ko din. May mga psychological zones, ganyan. Yun, dahil ko natutunan talaga, coach, kasi ibang-iba siya sa strategy na ginagamit ko for the last 7 years din. So ngayon, try ako na ibang strategy for the first time ulit. Kasi, yun. Nice. Basta mag-practice ka lang. Wala ka pang 3 days dito sa academy. Kaya welcome. And then yun nga, kung may tanong ka, talagang nandito kami para matulungan kayo lahat. It's my first time na maka-attend ng masterclass mo. So unfortunately, I usually work nights. So I hope every Sunday, i-record mo ba to? Yes, i-record ko. I mean, naka-record naman lagi. Yeah. Okay, and then ang maganda dito, hindi tayo nakatutok sa chart. I mean, kailangan mo talagang i-train yung patient mo. Pero at the same time, yung sustainability na hinahanap natin sa trading, hindi yung mag-scalping tayo sa gold, walang risk management, and kahit kumita ka ng marami ngayon, matatalo pa rin bukas. Sino pa bang nandito? Rob, anong opinion mo sa MAE and MFE? Okay naman, coach. Ngayon ko lang narinig yun. Tapos, doon mo makikita talaga yung mga entry na yung mga nangyari sa akin kagaya last week. Tapos yun, hindi ko kasi to. Itong MAE at saka MFE. So, interesting panibago na namang learning. Medyo busy. Pero nakatrade ako ng this week, yung EuroCAD. Na-take profit ko siya. Okay. Na-take profit ko siya. Nice. Ano yun? May tanong lang ako, coach. Yung ako dun. Nag-BR. Ano yung tanong? Tapos, coach, may tanong lang ako. Kapag founded account ba, may makukuha ka dun? Anong makukuha mo? Anong meaning na? Like, may pwede ka mag-withdraw? Hindi pa. I mean, pag funded ka na, imagine mo, funded ka na ng $100,000. Okay? Hindi sa'yo yung $100,000, sa company pa rin yan. Pero imagine mo sa isang buwan, yung 100K na yan, maka-profit ka ng 5%.
which is $5,000. So, dun sa 5,000 na yon, kung magwi-withdraw ka after 30 days ng pagka-funded mo, 80% sa'yo, 20% sa company, which is $4,000 sa'yo, 20% sa company. Thank you guys. See you the next week. Sobrang bilis ng oras pag nasa masterclass tayo. And then, welcome sa mga bago. Welcome sa mga bagong nagkaka-umpisa pa lang dito. So, goal natin is mag-improve kayo lahat every week. Ma-feel nyo yung progress nyo. So, yun, kakatapos lang natin 3 years ng masterclass. Mga 5:45 na ng hapon. Yung talagang sobrang dami kong in-explain sa kanila. Sobrang dami new learnings yung sabi ng mga students ko dito. And I think, binigay ko sa inyo yung parang the best clips or best moments na sa masterclass. So kung gusto mong mag-join sa academy natin, o interested kang mag-enroll sa Ren Funding Lab Academy, chat mo lang ako sa IG, ren.forex, or sa isa ko pang IG, ren.kay. Okay, mag-chat ka lang and then explain ko sa iyo kung paano ka pwede mag-umpisa. Naka-prepare na yung week natin, alam natin yung mga entries natin, yung plan natin. So, kailangan lang natin i-execute ng maayos lahat. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, mag-relax muna ako. Okay? Magpapahinga muna tayo and then mamaya kakain tayo ng dinner. This one's for you. This one's for you. I think I made it. I think I made it. I think I made it, cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low, I had to get back. I had to report, I had to get facts, cause you're in the booth with me. Can't spend time on it. Hostia. Hostia, Lee, bestia, qué locura. Qué locura, qué cosas, sí, bestia. ¿Qué tal todo, brother? ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto lleváis juntos ahí viviendo? ¿2 semanas o cuánto? Bueno, un mes. ¿Un mes? Tío. Sí, un mes. Tío, un vaya mes, cambio, sí, sí. Vaya cambio. ¿Qué tal todo ahí, bestia? Te lo juro. ¿Qué estás haciendo ahora? me está ayudando mucho y tal. No Estoy con el ahora. No te escucho. No me escucha. ¿Aló? ¿No me escucha? Este es el ejemplo perfecto que quiero que hagas y que me hagas más, ¿vale? Oye, más a favor de la tendencia, Vale. zonas 500, zonas claras, par tranquilo, que no sea tan volátil. Y aquí me vas a encontrar take profits de repente. Lo bueno es que en la cuenta demo, entre comillas, o sea, te atacó take profits, sabes hacer buenas operaciones, entiendes ya la base de la estrategia. Sí, Lo que sí. falta es enfocarte más en este tipo de operaciones para que cuando te toca el take profit cojas más confianza con la cuenta, estés ahora en break even, estés en positivo y dices, hostia, Lamo, el tío, hostia, Ren, que ya estoy aquí, en positivo con un 3%, con un 6%, y eso te bustea más la confianza. Y yo tengo ahí en mi watchlist que Villen y se me activa qué, tío. Por eso, ¿Sabes? claro, si yo tengo un límite y se me activa el límite con la noticia, es súper obvios, pero que a la vez, ya está, venta aquí, compra aquí, que el mercado haga lo que tenga que hacer y ya está, respetar el plan. 8500, 65000, buenas zonas, buenos niveles, zonas en gráficos diarios, mechas en gráficos diarios, niveles interesantes, buenos esfuerzos profesionales, buenos contextos. Y lo que comento simplemente es, hay que ir en lo simple, lo más básico que tenemos. Zona 000, AR, no sé cuál se refería Vince, que no aprovecho la venta, creo que se refería a esta venta de las 55. 000 puede ser que él tenía más o menos marcado esta zona, que no lo llegó a aprovechar esta venta. Y fíjate, un take profit brutal, un giro perfecto, Aussie Swiss, que nos deja el mercado esta zona de demanda también. Cuando la gente empezó a pagar el trading era o empresas de fondeo o empresas de fondeo. Y a mí, yo llevaba esa idea, digo, joder, es que en verdad, que dependas de una, porque yo me acuerdo de un alumno en 2023, me acuerdo, que pasó una cuenta en MyForexFunds. Imagínate, pasó una cuenta de 50k en MyForexFunds, dejó su trabajo porque pasó una cuenta en MyForexFunds y luego llega a la empresa y quiebra. ¿Ahí qué haces? Es que eso en verdad es una locura. Es lo que hablábamos un día tú y yo, que tienes que tener por lo menos un año de gastos, ¿sabes? Ahí ahorrado para ponerte a vivir del trading. Bro, que vaya bien. Almost 11 PM na ng gabi. Kakatapos lang natin ng lahat ng class, masterclass sa Spanish Trading Academy. Nag-mentoring tayo kanina with isang student ko sa UK na nag-Spanish. I mean, kakilala ko siya dati
sa Barcelona, sa Spain, nung lumaki kami. And then interested siya ngayon matuto mag-trading. And yun, nakita nyo naman today kung paano ko piniprepare yung week ko. Naka-prepare na yung pairs na gagamitin natin, na iti-trade natin for this next week. The best pairs, forex pairs for my strategy, na maganda yung context, maganda yung zones, maganda yung psychological supply and demand zones na meron tayo para umikot siya during this week, this next week. So ang maganda dito is naka-prepare na lahat, kailangan lang natin i-set yung limit and maghintay, to be patient. So nakaplan na lahat, hindi na tayo kailangan mag-improve, konti lang yung time, yung oras na i-dedicate natin sa market, kailangan lang natin ilagay ng maayos yung limit. Be aware sa mga macroeconomic news na meron tayo sa forex market, and then bukas I think holiday sa US, so medyo mabagal yung mga dollar pairs. And then ang gagawin natin ngayon, before matapos yung video, before matapos yung araw natin, bibili tayo ngayon ng bagong funded account. I think bibili muna tayo ng 100k, mga 6 million pesos almost, 100,000 account. And gusto kong magawa ng bagong series na ipapakita ko sa inyo yung journey ko para ma-achieve ko yung $3 million funded account this year. Okay, so yun, bibili na tayo. Ang gamit kong prop firm is Orion Funded. Okay, Orion Funded, one of the best prop firms ngayon sa industry. Sobrang nag-grow sila last year. And ang maganda dito is in-invite nila ako sa podcast nila nung September 2025 last year. So yun, pumunta ako sa Spain, sa Madrid, and bumili ako ng ticket, pumunta ako sa Spain. Na nangyari actually is nung that day, nung magpa-podcast na kami, na-cancel lahat kasi yung CEO, si David, parang namatayan siya ng family, I think. And parang kinancel na lahat ng podcast that day. So yun, imagine mo, pumunta lang ako sa Spain para mag-podcast, hindi natuloy. And then sabi nila sa akin, invite nila ako sa office nila sa Dubai. And ang gusto ko muna gawin is document muna yung journey ko sa funded trading, kasi mas nag-focus naman talaga ako sa live account ko these last years, and gusto kong parang i-scale pa yung capital sa $3 million this year kung pwede, like yun talaga yung goal ko. And then mga 200 million pesos yan sa funding accounts. Okay, so kung hindi nyo pa alam yung mga funded accounts, explain ko sa inyo ng better in the next video or the next vlogs. Have a good night. Mamaya magbabasa tayo ng Kindle. Ito yung Kindle natin. Dami kong libro na meron ako dito sa Kindle. So, one of the best investments na pwede mong gawin. I think 12k tong Kindle na to. So, talagang the best investment. And then, nagbabayad ako ng monthly mga 700 pesos, mga ganon, para sa Kindle Unlimited. And then, ang dami ko ng libro na pwedeng basahin na free. So, yun lang. And then, ano pa ba? Wala na yata akong gagawin. Kailangan ko na lang magpahinga. Talagang productive yung day natin today. So, I'm so happy. Nakikita ko yung support nyo sa channel, mga likes, yung mga comments. So, talagang kaka-umpisa pa lang natin dito sa Pilipinas. And ang goal ko is it change talaga yung trading industry here. Okay? So, thank you guys. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko bibilhin or ano yung process, kung paano ko makukuha yung 100k funded account natin bago. And then, see you in the next video. You give, that's the simple truth. So, ooh.